Praise the Lord. Glory to God po. Salamat po sa Diyos. Mayroon pa pong mga, doon po sa mga nasa likod, pwedeng i-occupy po yung second row. Praise the Lord. Tayo po ay nagagalak dahil sa huling Sunday po ng taon, tayo po ay pwedeng sumamba at magpuri sa Diyos. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Yung pong mga sumayaw, parang nahihiya pa. Hindi nila maibigay yung the best nila. Parang, Sa susunod po, first time po nila. No? So, sa susunod po, enjoy lang natin ang presence ng Panginoon. No po? At bago po tayo pumunta sa pangangaral ng salita ng Diyos, gusto po na muna nating i-welcome si Sister Ona at saka po yung kanyang Mr. from America. Welcome po kayo. Pwede po bang tumayo? Si JP. JP Baron, yan. Kayo po ay welcome. Anak po ni Sister Viol, si Sister Ona. Praise the Lord. Magpapatuloy po yung ating mga gawain sa next year, ano po, yung pong ating mentoring o yung ating yung ating discipleship training track at saka yung pong Bible study natin, Operation Home Base ay magpapatuloy po yan, pati po yung prayer meeting natin kada Friday, ano po, dito po sa church. Ayan. Meron pong gawain mamaya ang mga kabataan, ano po, hindi po dito sa church, I think sa Magalang, ano po, yung pong gustong humabol na nag-i-invite po talaga sila para magkaroon po ng fellowship at magbigay ng kapurihan sa Panginoon. Mamaya pong, aalis yata sila, mga 1 o'clock ba ang alis? 1, aalis na po sila. Okay, yung pong mga gustong humabol na mga kabataan, ano po. Yung mga gusto naman na adult na pumunta, bibisita lang. Ano po. Praise God. So kung meron po kayong mga Bible, buksan po natin sa Acts chapter 20 verse 24. Meron lamang po tayong gustong i-emphasize na word po dyan. Sa Acts chapter 20 verse 24, magbabasa po ako sa New King James Version. Acts chapter 20 verse 24. But none of these things move me, nor do I count my life dear to myself, so that I may finish my race with joy and the ministry which I received from the Lord Jesus to testify to the gospel of the grace of God. Tayo po'y manalangin, nagpapasalamat kami, Panginoon, sa pagkakataon ninyo pong ibinigay so that we can worship you and honor you. Panginoon, salamat po sa inyong presensya, O Diyos, na aming nararamdaman, malakas na pagkilos ng banal na Espiritu sa aming mga puso. Panginoon, as we honor you, as we praise you, Lord, as we pray, Lord God, today, Lord, inihiling namin na ikaw, O Diyos, ang patuloy na humipo sa puso ng iyong mga anak as your word is preached, Lord God, today. Ang dalangin namin, O Diyos, may pangaral ng tama ang iyong mga salita. O Diyos, dalangin namin na maibigay ito ng ayon sa iyong kalooban, na ayon, O Diyos, sa iyong kagustuhan, Panginoon. We pray, Lord God, that our hearts will be opened, Lord God. Hinihiling namin, O Diyos, ng mensaheng ito ay maitanim sa bawat puso. Lord, we continue to expect great and mighty things from you today. Lord, we honor you. We thank you, Lord. Thank you for your presence. This is what we pray in Jesus' name. Amen. As we approach the end of the year, ilang araw na po? 29 na po ngayon. 2 araw na lang. As we approach the end of the year, we must pause and reflect. On the journey that we have traveled sa buong taon.
Nung pong Pasko, ang in-emphasize ko po ay let us reflect doon po sa ginawa ng Panginoon. But today, let us reflect on the journey that we have traveled. And the Lord has brought us this far. Salamat sa Diyos. Salamat sa Kanyang biyaya. Salamat sa pagpapalakas niya sa atin, pagpapagaling. Binasa po kanina yung Psalm 103 verses 1 to 5. It is the Lord who forgives our sins, who heals our diseases, who redeems our life from the pit. Magpasalamat tayo sa Diyos. And He has brought us this far. Many things happened ngayong taon na papatapos na po. Marami yung ating mga triumphs binigay ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Marami din po tayong mga losses, mga down, na down tayo. Pero ang bawat taon ay mayroon pong unique na challenges, mga unique na victories and unique lessons that the Lord is giving us. Ano man po yan, sa paningin man natin yan ay failure, sa paningin man po natin yan ay parang mga negative na nangyayari, but we know from the word of the Lord, Romans chapter 8 verse 28, and we know that all things work together for good to those who love God, to those who are called according to His purpose. Sa paningin natin, kung minsan mga negative po yan, but God can turn it into good so that His name will be glorified. Amen. Amen po ba? We must continue to move on. The changing of the calendar reminds us that life is constantly moving forward. Hindi po pwede tayo mag-give up. Lalong-lalo na tayo mayroong pananampalataya sa Diyos, tayo sasamahan ng Panginoon. Let us continue to move forward. Let us continue to finish the race. Sabi po ni Paul sa Acts chapter 20 and in Philippians, so that I may finish the race. At nung siya po ay palapit na doon sa dulo, at nalalapit na, alam niya, kukunin na siya ng Panginoon. Ang sabi niya, I have fought a good fight. I have finished the race. I have kept the faith. At ayon po sa Acts chapter 20, he testified to the gospel of the grace of God. We must testify. The changing of calendar reminds us that life is constantly moving forward. At ito po ay nagbibigay sa atin ng mga mahalagang opportunity na tayo po ay lumingon sa nakaraan at maghanda po doon sa kung ano ang hinaharap po natin. Ang Biblia po ay nagtuturo sa atin na tayo ay mamuhay na mayroong karunungan, mamuhay na wise. To make the most of our days. Ang sabi po ng Psalm, I think ang nagsulat po ay si Moses. Ang sabi niya, teach us, O Lord, to number our days, that we may be wise in everything that we say and do. Make the most of our days. We only have limited time. Mabilis lang po ang panahon. And let us fix our eyes on the author and the finisher of our faith. We can, by the grace of the Lord, we can finish well, kagaya po ni Apostle Paul, and we can live victoriously by the grace of the Lord and by the help of the Lord. Amen po ba? We are reminded that God is sovereign and God is in control. He is our hope for the future. He is our hope ng ating buhay. Ang mensahe pong pamagat po ay finishing well. Paano po ba natin tapusin ang kabuuan ng ating pananampalataya? O dahil natatapos ang taon, how do we finish well? Dapat tayo po ay
magbalik tanaw, at tayo po ay dapat magpasalamat sa Diyos. Amen. Sa Psalm 90, babasahin ko lang po, verse 12. Ayan, tama po si Moses. Ano po, kung makikita po yung Psalm 90, doon po sa unang part, ang sabi niya, a prayer of Moses, the man of God. Doon po sa verse 12, ang sabi niya, so teach us to number our days, that we may gain a heart of wisdom. Kung babalikan po natin ang taong ito, at hindi lamang po ang taong ito, kundi ang mga taong nakaraan, ang Diyos po makikita natin at mapoprove natin that the Lord is good. The Lord has been good. He is good and He will always be good. Ang sabi po ni Jesus, there is no one but good but God. We will see the goodness of the Lord. We will see the faithfulness of the Lord sa taong ito at sa mga taong nakaraan. Tapat po ang Diyos, mabuti po ang Diyos. I-celebrate natin ang kabutihan ng Diyos. I-celebrate natin ang katapatan ng Diyos throughout the years that had passed in our lives. Kahit ilang taon na po tayo. Ang bawat taon nagpapatunay na ang Diyos ay mabuti, ang Diyos ay tapat. That's why we should look back na meron pong gratitude po sa ating mga puso. Give thanks to the Lord. Sigurado po sa bawat taon, ipapangaral natin na dapat tayong magpasalamat sa Diyos. Hindi po mawawala ang punto na ito na tayo ay magbabalik tanaw at tayo ay magpapasalamat sa Diyos. Give thanks to the Lord. We have so many to thank God for. Amen po ba? We have so many to thank God for. Mag-isip po tayo marami. Hindi po yan maubos kung tayo ay mag-focus lamang doon sa kabutihan ng Diyos. Meron at meron po tayong makikita ng pagpapasalamat natin sa Diyos. Our salvation. Ang sabi po ng Psalm 103, huwag nating kakalimutan, na magpasalamat sa Diyos. For it is He who forgives all our iniquities. He has benefited us. He heals our diseases, redeems our life from destruction, crowns you with loving kindness and tender mercies, who satisfies your mouth with good things, so that your youth is renewed like the eagles. Give thanks to the Lord. So many to thank God for. Ang sabi po ng Psalm 136, give thanks to the Lord, for He is good. His love endures forever. At babasahin mo po yung Psalm 136 na yan, parati mo yung sinasabi, His love endures forever. His love endures forever. At yan po ay isang dahilan kung bakit tayo parating magpapasalamat sa Diyos. We look back with gratitude. Binanggit po natin ang Romans 8:28 kasi sasabihin naman natin, marami ding mga failures. Yes, there are failures and successes. But as I've said, ang Diyos po pwede niyang it turn out ang mga yan, so that His name is glorified. We must learn from our successes and failures. Mahalaga po na tayo po ay mag-reflect so that we learn and not commit the same mistakes in the past. Hindi po perfect ang buhay natin, tama? Pero hindi po ibig sabihin na dapat na hindi tayo matututo doon sa mga experiences natin. Binibigyan tayo ng opportunity ng Panginoon so that we can reflect, so that we can learn, at yung mga mistakes or even sin na nagawa po natin in the past ay tatalikuran natin. Ang sabi po ng 1 John chapter 1 verse 9, if we confess any sin,
If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us and cleanse us from all our unrighteousness. And we must also embrace God's forgiveness. Pinatawad tayo ng Panginoon. Ano po? Ang Diyos, mahal po tayo. Ano po? So, paniwalaan po natin kung ano sinasabi po ng salita ng Diyos. Ano po? He has forgiven us, He has cleansed us. Tanggapin po natin yon. Ano po? At mamuhay tayo na kasama ang Panginoon. We need to look back with gratitude. Pangalawa po, we must hope in the Lord. Hope in the Lord. Ang sabi po ng Isaiah 40 verse 31, but those who hope in the Lord will renew their strength. Kapag ang pag-asa natin ay inilalagay natin sa Diyos, ano po, tayo ay mapapalakas. Pero kung ang isang tao ay nawawala ng pag-asa, sino ang pwedeng, ang Diyos ang siyang pwedeng tumulong sa kanya. Pero kung wala ang Diyos at ang tao ay walang pag-asa, paano po kaya ang maging kalagayan niya? We need to hope in the Lord. Recharge spiritually. Kailangan nating mapalakas spiritually. Kailangan na tayong ma-recharge emotionally. Kailangan tayong ma-recharge physically. Hindi ko po alam kung ang mga holidays natin ay sapat para ma-recharge tayo physically. Kasi marami tayong, kailan ba nag-umpisa yung lalong-lalo sa mga nagtatrabaho na po? But let us use this time, kung yan man ay long holiday or short, use this time of long holidays to pray. Kasi ang prayer po, kasi yung buhay po natin ay parating maraming ginagawa, parating busy. Pero gamitin po natin ang mga panahon na ito upang tayo po ay manalangin. Makipag-connect sa Diyos. Lumapit sa Diyos sa pamamagitan ng pananalangin at ng Kanyang salita. Ini-emphasize po natin parati ito, na tayo ay mananalangin sa Diyos, lalapit sa Diyos. I-connect natin ang ating espiritu sa Diyos at tayo po ay mag-aral ng Kanyang salita na meron tayong parating mensahe sa Panginoon. Ang ating pong lakas ay manggagaling sa Diyos. Binanggit ko na po ang verse, Isaiah 40 verse 31, but those who hope in the Lord will renew their strength. We must let go of the burdens. Ang dami po nating mga dalahin. Kung ang mga dalahin natin, mga iniisip po natin, mga problema po sa buhay, kung tayo po ang magdadala ng mga iyan, hindi po natin kakayanin. Kaya nga po, ang invitation po ni Jesus sa atin, come to me, all of you who are weary and heavy laden, I will give you rest. Take my yoke upon you. For my yoke is easy and my burden is light. Sa Diyos lamang, sa Panginoong Jesus lamang po, ganon. Wala pong yoke na magaan. Pero sabi ng Panginoon, my yoke is easy. Sa Diyos lamang po magaan ang yoke, ang mga dalahin. Ang ating lakas ay sa Diyos lamang natin matatagpuan. We let go of the burdens. Ibigay natin sa Panginoon ang mga burden na yan. At tayo ay magkakaroon ng lakas, magkakaroon ng kapahingahan sa ating mga kaluluwa. Ang mga distractions that drains our strength. Ang sabi po ng Hebrews chapter 12. Parang nagkamali po ako ng dito. I think it's 12. Check ko lang po. Ang nalagay ko ay 11. I think it's 12.
Opo. Ang sabi po, therefore, we also, 12:1 po. 12:1 ng Hebrews. Therefore, we also, since we are surrounded by so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight and the sin which so easily ensnares us, and let us run with endurance the race that is set before us. Ang sabi po ng Hebrews, ano po? Conclusion siya, nagko-conclude siya, sabi niya, therefore we also, since we are surrounded by so great a cloud of witnesses. Ang binabanggit po niya dyan ay ang Hebrews 11. Kasi makikita natin yung Hebrews 11, ano po, yung mga mananampalataya, ano po, na nauna sa atin, na niwala sa Diyos, yung mga sina Moses, mga patriarchs, ano po, sinabi po niya, ang mga propeta, na sila ay nanagumpay. Pagkatapos nun po sa chapter 12, verse 1, sabi niya, therefore, we also, since we are surrounded by so great cloud of witnesses, ang mga witnesses na yan, yung chapter 11. Ang sabi niya, let us lay aside every weight. Ang lay aside po ay abandon. Iwan. Iwan mo na ang mga yan. Iwan mo na yung mga nagpapabigat. Ano po? Ang sabi niya, let us lay aside. Let us abandon every weight. Abandon every weight. And the sin which so easily ensnares us. Ensnare. Ano ba yung ensnare? Trap. Ang kasalanan, itatrap tayo. Kung gusto po natin mapalakas, we must abandon sin that weighs us down and traps us. Matatrap po tayo sa kasalanan. Kung hindi natin yan isusuko sa Panginoon, someday, ang sabi po sa ipapakita niya ang sungay niya. Ano po? Nagbibigay po ng habilin ang salita ng Diyos, abandon every weight, yung lahat na nagiging sagabal upang tayo ay makapagpatuloy sa ating pananampalataya sa Diyos, abandon them. Amen. At ang kasalanan na magtatrap sa atin, na pumipigil sa atin sa ating paglago, sa ating pananampalataya sa ating Panginoong Jesus. Hope in the Lord. Let us commit to trusting the Lord for the season ahead. Ano po? Ang sabi po ng Philippians chapter 3 verses 13 up to 14, forgetting what is behind. Nag-advance lang po ako ng konti. Forgetting what is behind. Ano po? So, wala na po tayong magagawa sa nakaraan. Iniisip natin, mga kasalanan, ano po, pero wala na po tayong magagawa dyan. Ang magagawa po natin ay i-dedicate muli ang buhay natin sa Panginoon. Kalimutan na ang nakaraan at let us commit to trusting the Lord for the season ahead. There are seasons of life. There will be different seasons of our lives. Iba't ibang klase po ng panahon ng buhay po natin, mga panahon ng pagtuturo ng Diyos, mga panahon ng mga tagumpay, iba't ibang klaseng panahon. Let us learn to trust God in every season of life. Amen. At salamat sa Diyos dahil po meron tayong pag-asa sa araw po ng bukas. Because the Lord holds our future. Meron pong kasabihan, di po ba ganito siya? I do not know. Alimutan ko. I do not know what the future holds, but I know who holds the future. Di po ba? Maganda, ano po? Meron tayong pag-asa sa araw po ng bukas sapagkat ang Diyos
hawak niya ang araw ng bukas. Strengthen our hope. Strengthen your hope and faith in God sa parating na taon. Ano po? So we need to look back with gratitude. Let us hope in the Lord and move forward. Let us move forward. Ang sabi po ng Philippians chapter 3, verses 13 up to 14. Brethren, I do not count myself to have apprehended, but one thing I do, forgetting those things which are behind and reaching forward to those things which are ahead, I press toward the goal for the prize of the upward call of God in Christ Jesus. Ang sinasabi po nito ay we should not dwell on the past. Kagaya ng binanggit ko po kanina, wala na po tayong magagawa dyan sa nakaraan. Nakaraan na yan. Iyan man ay tagumpay. We should not dwell on our past victories. No. Siguro ang pwede lang natin na maisip dyan ay ang isipin natin na ang Diyos ay sinamahan tayo doon sa mga nakaraang yan. Hindi rin po tayo pwedeng mag-dwell doon po sa past na failures po natin. We need to move forward with purpose and hope. Ang sabi po ni Paul, forgetting those things which are behind. Mag-decide po tayo na sa bawat araw po natin ay kasama natin ang Diyos. Mayroon pag isang awitin, hindi gaano natin ginaawit ito. Yung to be by your side forevermore. Decide to have God by your side. Mag-reassess po tayo ng mga goals natin. Kung minsan ang buhay ay parang parang gusto lang natin na dumaan lang, parang wala tayong mga goals. But let us have some goals, lalong-lalo na mga spiritual goals po natin, na lalo nating makilala ang Panginoon. We need to reassess our goals at i-align po natin ang mga goals na yan doon po sa kalooban ng Diyos. Yung mga pinapangarap ba natin, yung mga iniisip natin, mga personal na gusto nating mangyari sa ating mga buhay, are they in line with the will of God? Yung bang buhay na pinamumuhay po natin, are they in line with the will of God? Tayo ba, sa tagal-tagal na ng ating mga pananampalataya tayo ba ay konektado sa Diyos? O tayo ba ay nagkakaroon ng buhay na iba yung projection natin sa public at iba naman yung pamumuhay natin sa private? Hindi po pwede sa isang mananampalataya po yun. Mapapagod po tayo. Mamuhay tayo ng naaayon po doon sa kalooban ng Diyos. Let us align our goals and let us align our will doon po sa kalooban ng Panginoon. Ang moving forward, ang pagpapatuloy po, it means we don't give up on our goals and our dreams, pero yan po ay dapat nakasuko lahat sa Panginoon. Amen. We pursue these dreams. We pursue them with God. Nakasama natin ang Diyos. Na hindi natin iniitsipwera ang Panginoon. Ang gusto nga ng Panginoon, maabot po natin ng mga yan. Nakasama po natin siya.
Alam po ninyo, kapag tayo po ay nagpupursige in our faith, and we have goals and dreams, at kasama natin ng Panginoon, tayo ay bibigyan ng tagumpay ng Panginoon, and that will be bibigayan ng Diyos, and it will be sweet in the end because we have God on our side. Amen po ba? We must strengthen our commitment to serving God. Kung babalikan po natin kaya ang taon na ito, ngayong taon lang po, no? Kasi tayo po, bilang mga mananampalataya, ang ninanasa natin, kapag tayo harap sa Panginoon, ang sasabihin ng Panginoon, "Well done, thou good and faithful servant." I-assess natin, ngayong taon na to, masasabi kaya ng Panginoon sa atin, "Well done, thou good and faithful servant"? Just for this year. That we have served Him well, that we have committed our lives to serving Him, that we have sacrificed for Him in order for us to honor Him in the midst of the people. Kayo po ang makakasagot. Ako rin ang makakasagot. Have we served Him well? Siguro po ang challenge sa atin, we should strengthen our commitment to serving God and others. Ano po? Huwag nating hayaan yung mga failures natin in the past hinder our service to God. Maaaring sasabihin natin, parang hindi sapat yung ating mga ginawa. Meron po tayong chance ngayon. Amen. Meron tayong chance ngayon na paglingkuran ng Panginoon. Ako po nagpapasalamat sa Panginoon. Kasi sa bawat araw po, ito ay bagong araw na binibigay ng Diyos upang mapaglingkuran natin siya. Bawat araw, bawat buwan, bawat taon, binibigyan tayo ng Diyos ng pagkakataon na mapaglingkuran po siya. I-goal natin na sa taong ito o sa parating na taon, mapaglingkuran natin ng Diyos with the best that He has given us. Ano po, biniyayaan na tayo ng Diyos ng mga kakayahan. Ano po, upang siya ay mapaglingkuran po natin. Paglingkuran po natin ng Diyos. Amen. Amen po ba? We move forward and let there be renewal of commitment. Maari pong in the past, sinabi natin, nung tayo ay nandun sa mga gipit na kalagayan, sinabi natin, "Lord, maglingkod ko po kaya ka. Away ni po ingbi ako." Kasi gipit tayo. And the Lord answered our prayers. The Lord is good. Pero kung minsan nakakalimutan po natin yung ating mga binanggit sa ating mga labi, na paglilingkod sa Diyos, balikan po natin yun. Nandito po tayo, malakas tayo. Hindi pa tayo kinuha ni Lord. Ibig sabihin, binibigyan pa tayo ng chance, that we can serve Him well. Amen. Let there be renewal of commitment to God, renewal of our service to God, and let us keep eternity in view. Napapagod tayo sa mga gusto nating maabot po dito. But let us keep eternity in view. Ang sabi po, set your minds on things above, not on the things on the earth. Ang sabi po ng Colossians 3:2. Sa Diyos natin matatagpuan ng kapahingahan. Ang sabi po ng Hebrews 12:2, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Keep eternity in view, focus on Christ. Maliwanag po ang salita ng Diyos dyan. Paano tayo mag-move forward?
Keep eternity in view. Focus on Christ. Ang mga discouragement po, they will come naturally. Di po ba? Kapag tayo, sinabi natin, Lord, I commit my life to you. Mayroong mga discouragement yan. Ay, mayroong mga gagawin ang kalaban upang ang ating commitment ay masira. Discouragement will naturally come. But we can dispense discouragement supernaturally when we focus on Christ. Tutulungan tayo ng Panginoon by His grace. By His grace. Ano po? When we focus on Jesus Christ, discouragement will be dispensed supernaturally and panghawakan po natin ang mga pangako ng Diyos for eternity. Amen. We end the year with thanksgiving. Nagpasalamat po tayo sa Diyos. 1 Thessalonians chapter 5 verse 18, ang sabi po ay magpatuloy tayo sa pagpapasalamat sa Diyos. Give thanks continually. And with great hope, ilagay po natin ang ating pag-asa sa Diyos. Tutulungan po tayo ng Diyos. In our desire, doon po sa paglilingkod sa Kanya, o kahit na yung mga ninanasa po natin sa ating mga buhay, with great hope for the future, we trust God. We entrust our lives to Him. At pangatlo po ay we always look unto Jesus. Strengthening our faith, committing our lives once again sa Kanya pong pagka-Diyos. Amen. Let's all stand. Don't wanna go back, Lord, to the way I used to live, way I used to be. I won't go back, Lord, to the way I used to be before you rescue me. Lord Jesus. I will not stop till every tribe and nations bows before you. Hallelujah. I will not stop Hallelujah, till Lord. you'll see your Love you, Lord. glory. Hallelujah. See your glory, your fire burns within. Thank you, Jesus. Burn within me with your fire, Amen. your fire Oh, burns within me, Jesus. burn within me Hallelujah. with your fire, your fire, your fire burns within me, burn within me with your fire, your fire, your fire burns within me, burn within me with your fire. Lift up your eyes. Lift up your eyes to see the glory of the Lord is on the earth. Arise, arise. Lift up your eyes to see the glory of the Lord is on the earth. Arise, arise. Lift up your eyes. Holy Lift up Spirit. your eyes to see the glory of
babalikan namin ang taong ito, Panginoon. If we will look back, makikita namin, Panginoon, that you have been good, that you have been faithful. Salamat po. Salamat sa inyong kabutihan at sa inyong katapatan. Salamat sa mga panahon, tinulungan mo po kami. Binigyan din ng lakas upang managumpay. Sa panahon ng aming mga kabiguan, Panginoon, Lord, sinasamahan mo po kami. Hindi mo kami iniwan. Hindi mo kami pinabayaan. Salamat po. Salamat meron kaming pag-asa na harapin ng bukas. Ang isang buong taon na merong hamon. Mananagumpay kami sapagkat ang aming pag-asa ay ikaw. Mapapalakas, Panginoon, ang aming mga puso. Mapapalakas ang aming mga espiritu dahil sa iyong kabutihan at katapatan. Dahil ikaw ay kasama namin, Panginoon. And we desire and we commit, Lord God, our lives to you. Our desire is to trust you more. We have hope for the future because we have Jesus. Panginoon, kami po ay magpapatuloy. We will move forward. We will focus on Jesus. We will keep eternity in view. Salamat po, Diyos. Panginoon, salamat sa iyong presensya na nararamdaman namin. Lord God, we just pray, Father, in the name of Jesus Christ, ikaw, Panginoon, ang mag-seal sa mga mensaheng ito. We pray, Lord God, na ito ay may tanim sa bawat puso namin. We can apply them, Lord God, in our lives. Salamat po. Lord, we honor you. We thank you, Lord God. Glory to your name. Salamat po. Salamat. Lord, ang inyo pong mga anak na narito, pagpalain mo po sila, maranasan ang biyaya ng Panginoong Yesukristo, ang pag-ibig ng Ama at ang pakikiisa ng banal na Espiritu. Amen. 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 God bless everyone.